Good day mga boss. Sa pagtatapos nga ng Philippine Cup na kung saan nakuha nga ng San Miguel Bearmen ang kampiyonato, hindi pa man nag-uumpisa ang Governors Cup ay naghahanda na nga po muli ang San Miguel Bearmen, at ito nga ang plano ni Coach Leo Austria ay kumuha ng veteranong import. Opo, gusto kasi ni Coach Leo Austria yung alam na ang kalidad ng laruan sa PBA at alam na ang mga kalaban nila at kung paano gagawa ng diskarte. Isa nga sa mga tinitingnan or ang number one option ng San Miguel Bearmen ay tingnan at i-negotiate itong dating import ng Meralco Bolts. Opo, hindi na nga po kukunin ng Meralco Bolts itong si Allen Dorham. At tinitingnan ang posibilidad na kausapin nga ito ni Coach Leo Austria pabalikin dito sa Pilipinas at tulungan ng San Miguel na makakuha ng kampyonato. At syempre si Allen Dorham, makuha rin niya ang kauna-unahan niyang kampyonato sa PBA. Noong naglalaro ito sa Japan, napakaganda ng kanyang ipinapakita, kaya naman ilang taon nga ito nakapaglaro sa Japan at hindi na nga pa bumabalik sa Pilipinas. Sa pagbalik na ito sa Pilipinas, hindi nga niya natupad ang kanyang pangako na makakuha ng kampyonato, kaya nagretiro na nga ito. Bagamat nagretiro na ito, ay posibleng kausapin muli ito ng management ng San Miguel at ni Coach Leo Austria na magbalik Pilipinas para patunayan na kaya niya pang makipagsabayan sa mga batang player at import na posible niya makasabayan. At initingnan nga ang posibilidad na makakatulong nga ito ay Junmar Fajardo. Hindi pa nga daw 100% itong si Junmar Fajardo dahil nga mayroon nga itong natamong injury. At sa halip na talagang ibugbog or talagang pataasan ng minuto itong si Junmar Fajardo, tinitingnan na nga ang posibilidad na si Allen Dorham muna ang magiging backup nitong si Junmar Fajardo habang hindi pa 100%. Sa katunayan nga ay hindi nga magre-represent itong si Junmar Fajardo para sa FIBA Asia Cup. Kaya itong si Allen Dorham, kung sakasakali nga na makuha itong San Miguel Bearmen, malaking tulong ito sa San Miguel Bearmen pagdating nga sa 4 and 3 position na kung saan kinakailangan nga ng magiging backup ni Junmar Fajardo at ni Muala Tautua. Kaya hopefully ito na nga daw ang makukuhang import ng San Miguel Bearmen dahil na nga rin sa experience nito dito sa PBA. Samantala, lipat naman po tayo kay Calvin Abueva. Matapos nga ang ilang laro nito sa Northport Batang Pier, pagkatapos nga ng trade between Will Navarro at Calvin Abueva, ayon nga sa mga ulat, hindi nga ito mananatili sa Northport Batang Pier. Samantala, patapos nga ang maagang pag-exit ng San Miguel, rather ng Barangay Ginebra San Miguel, tinitingnan na nga ni Coach Tim Con ngayon na kunin ito sa Northport Batang Pier para maging energy guy. Magiging backup nga ito ni Scotty Thompson at ni Japit Aguilar. Nakita naman po natin na ang kakulangan sa San Miguel Bearmen isang energy guy na big man na posibleng mag-backup kina Japit at Roy Rosario. Kulang na kulang nga po ang Barangay Ginebra San Miguel. Hindi kinakaya ni Stephen Holt ang minuto na ibinibigay sa kanya ni Coach Tim Con. Kaya naman tinitingnan na itong si Calvin Abueva. Malaki naman po ang posibilidad na itong si Calvin Abueva mapupunta talaga ito sa San Miguel or Barangay Ginebra San Miguel at posibleng maging tandem nga nitong si Justin Brownlee. Alam natin na si Coach Tim Con matagal na niyang wish na makapaglaro itong si Calvin Abueva kanyang kupunan, at hopefully mas maaga nga makuha ito ni Coach Tim Con dahil nga mayroong posibilidad na papasok pa ang mga rookie na posible niya rin pagpilian. Kaya itong si Coach Tim Con habang maaga ini-negotiate na ang Northport Batang Pier na kung saan number 1 farm team nga ng Barangay Ginebra San Miguel, at hopefully makakatulong nga daw itong si Calvin Abueva
malaki pa naman ang tsansa na magtatagal pa ito sa PBA. 1 or 3 taon nga ang tinitingnan na posibilidad ni Coach Tim Cone. Kayang-kaya pa ipakita ni Calvin Abueva ang kanyang kakayahan na kung saan limited minutes nga lang ang binibigay sa kanya ni Coach Chito Victolero sa Magnolia. Alam naman po natin si Calvin Abueva ay talagang kung gusto niya magpatunay na kaya niya pang makapagsabayan, talagang papatunayan niya, papahiya niya ang Magnolia kung saan, kung bakit nga siya binitawan. Tingnan mo naman sa pagkawala o sa pagkatalo nga ng Magnolia sa tropang Giga, ay talagang tuwang-tuwa itong si Calvin Abueva sa nangyari dahil nga imbis na sana siya ang makatulong at malaki pa sana may tutulong sa Magnolia, i-grenade na ito. Ano sa tingin nyo? Posible ba itong mangyari? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel. Don't forget to click the notification bell button para maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin. Kay Kagawad ka sa kinudukusin ng Hagonoy, Bulacan, Anthony Lucky Alon at sa Lucky Alon family, Rene Dineros, at syempre si Mikey Rosalado ng Calbayog City. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng mga Facebook page ko. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.